para sa unang bugso ng ating mga balitang regional ngayong umaga. Mapandan Mayor Vega nagpapasalamat sa mga personal na pagbisita ni Senator Go sa bayan at sa mga tulong na dala nito. Ang detalye mula kay kapartner Vic Taud. Kapartner Vic. Yes, good morning mga kapartner. Nagpapasalamat si Mapandan Mayor Carl Christian Vega sa personal na pagbisita ni Senator Christopher Bongo sa bayan at sa mga tulong na dala nito. Saad ni Mayor Vega, ito ay pangalawa na rural health unit sa bayan dahil luma na yung isa at anya magkakaroon pa ito ng phase 2. Sunshine News Blast! Po yung pangalawa dahil mayroon po tayong existing yung luma po, and right now we just inaugurated ito pong bagong super RHU ng ating bayan. At meron pa po na phase 2 on process na po ang ating mga papeles para po maumpisan na rin yung phase 2. Target ni Mayor Vega na magagamit na ito sa lalong madaling panahon sa tulong ng DOH dahil meron na itong mga iilang equipment. Sa ngayon, pinagpaplanuhan na ng Mapandan LGU kung ano ang pwedeng maitulong nito sa Super RHU ng bayan. Samantala, inaanyayahan ni Mayor ang lahat na saksihan ang Pandan Festival Street Dancing Competition dahil lalahukan ito ng iba pang mga bayan. Sunshine News Blast. Ang mga bago po ay may mga bisita po tayo, hindi lang Pangasinan ang mga contingents natin na magko-compete, but instead mayroon pong taga Maynila, Nueva Ecija at iba't ibang places po. Ilan po lahat? Ano po? Ilan po lahat? 5 po na contingents ang magko-contest po dito. Bilang opening salvo, ang ihaw-ihaw kung saan o ang kalutan edalan o saan kasama sa inihaw ang pork, chicken at longganisa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 205 residente ng Urdaneta City nagsipagtapos bilang benepisyaryo ng 4Ps. Ang detalye ng balita mula kay partner Sheila Balog. Sheila. Yes, good morning kapartner. Aabot sa 205 residente ng Urdaneta City ang isipagtapos na bilang benepisyaryo ng 4Ps. Ito ay sinaksihan ng mga member ng 4Ps Regional Advisory Council at formal nang ihabilin ang mga graduates sa Mahalangkan Lungsod. Ipinangako naman ni Vice Mayor Jimmy Paraino at CPRRM Officer Sonny Dumaga sa laging bukas sa Urdaneta City Government pamumuno ni Mayor Rami Parain III sa mga nagtapos upang tugunan ang kanilang mga pangailangan. Ito ay sinangayunan din ni CSWDO Dilibet Doraino at sinigurong magiging tuloy-tuloy ang kanilang pagunlad dahil hindi lang purpose ang programang para sa kanila. Ibinalita rin niyang naglaan ng 1 milyong pisong pundo ang pamahalang panglungsod para sa mga purpose graduation ceremony ngayong taon. Sa atnong ibinahagi ni Purpose City Link Leonard Anaten na siya ay produkto ng purpose. Ibinida rin ni Marilo Andrada na ganap ng profesional ng kanyang mga anak. Buong galak ding ibinahagi ni Giancarlo de los Reyes na dahil sa purpose, isa na siyang emergency and operating nurse sa Manila. Ito na ang kanyang pagkakataon na tumulong sa kanyang pamilya at sa kapwa. Hinamon ni Purpose Division Chief Rosalyn Vizcalyar ang mga nagtapos na benepisyaryo na laging isabuhay ang mga natutuhan mula sa programa dahil dito ang isa sa mga susi sa kanilang paggamit ng inaasam na kaularan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, sila balo ka partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, Pilipinas, nasungkit ang Guinness World Record para sa largest human lung formation ayon sa DOH CHG1. Ang detalye mula kay partner Vic Taud. Vic. Ibinalita ng Department of Health Ilocos Center for Health Development na tagumpay ang Pilipinas at ang kagawaran na masungkit ang Guinness World Record para sa largest human lung formation. Ang India ay nakapagtala ng mahigit 5,000 katao para rito, ngunit ang Pilipinas ay nakapagtala ng 5,596 participants na nagtipon-tipon sa Manila para tumaas ang awareness tungkol sa TB. Ito ay pinangunahan ng Department of Health kasama na ang development partners ito. Ang nasabing monumental effort ay may layuning na pag-usapan ang stigma
ukol sa TV at ang aksyon para makamit ang TV-free Philippines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Dictahod ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Goat Festival at Fiesta ng Bayan ng Balonggao tiyak na ikasisiya na mga pupunta ayon kay Mayor Peralta. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Lerda Hernandez. Kapartner Lerda. Yes, kapartner, tiniyak ni Balonggao Mayor Risa Peralta na ma-enjoy ang lahat sa isinagawang piyesta ng bayan kasama na ang Goat Festival. Ito ang inihayag ng Mayor sa panayam ng sa SMNI North Luzon at Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Bago ang lahat, magandang araw po sa lahat. Happy Fiesta po sa mga taga-Balonggao. Ito po ang ika-5 araw ng ating selebrasyon. And tonight, we still have activities until the 23rd. Ang event natin, ang pinaka-highlight actually natin dyan is actually the Siobhan Cooking, ang ating Mucha pre-pageant, and ang ating Mucha Grand Coronation Night. So, yun po, hindi po magtatapos ng may mga boring parts tayo dito sa mga events natin. And I'm pretty sure mag-enjoy ang lahat. Samantala, next year, balak ni Mayor na gagawin ang kompetisyon ng street dancing at ang drum and bugle corps kung matapos na ang cultural center ng bayan. Sunshine News Blast. Every year meron tayo. Actually, this is another milestone kasi after the pandemic, nagbukas tayo, binuksan natin ulit ang mga activities. Actually, hindi yun competition, it's an exhibition. And yung mga bata, pinapakita nila talaga yung talents nila, ang gagaling. And so, maybe by next year, dun kami magkakaroon ng mga competitions because we had to limit also our time kasi hindi pa nagagawa yung ating bagong cultural center. Makita nyo medyo mainit dun sa venue. Samantala, ilan sa mga special guest ng Balonggao ay sina DAR Secretary Conrad Estrella at Congresswoman Mardy Agabas. Saad naman ni Mayor Peralta na masaya siya sa kanyang ginagawa at mas nais niyang pumunta sa mga barangay para ma-monitor ang mga ito. Ipinagmamalaki rin ngayon ni Mayor ang pagkakaroon ng maganda at matatalinong kababaihan sa bayan na sasabak sa mutya ng Balonggao. Pagdating naman sa turismo, inaasahan ni Mayor na mas maraming turistang dadagsa sa bayan, lalo na sa longest zip line, Hot and Cool Spring Coffee Convergence Project, Gatasan, Kalabaw ng bayan. Hinikayat din ng Mayora na magsasaya sa selebrasyon ng piyesta na punong-puno ng masasayang aktibidad hanggang ika-23 ng Marso. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kaugnay pa rin sa balitang yan, PNP Balonggao nakabantay buong magdamag para sa selebrasyon ng Balonggao Fiesta ayon kay Police Major Paningbatan. Ang detalye mula kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Nagagalak si Balonggao Municipal Police Station Chief Police Major Jimmy Paningbatan dahil sa mapayapang selebrasyon ng kapiestahan ng bayan. Anya magtatagal ang piyesta hanggang March 23 at sa ngayon ay wala pang naitatalang anumang major incident sa bayan. Sunshine News Blast. Nagsimula po ang piyesta ng Balonggao noong March 12 at matatapos hanggang sa ika-23 ng Marso. So sa amin po sa PNP, tuloy-tuloy po ang aming pakikipagtulungan sa LGU at sa ating mga force multiplier para mapanatili ang katahimikan sa bayan po ng Balonggao at humingi rin po tayo ng augmentation sa ating pong mga malapit na istasyon, lalong-lalo na po ang Provincial Mobile Force Company ng 2nd PMFC po ng Pangasinan. Sa ngayon, pinaghahandaan din ng PNP Balonggao ang free pageant ng Mutya ng Balonggao at maghanda rin na rin ito para sa coronation dahil sa ayon kay Police Major Jimmy ay posibleng dagsain ng mga tao. Dagdag pa ni Chief, nakahanda na rin ngayon ang PNP para sa pagdagsa ng mga tao para sa mahal na araw at sa mga bibisita sa Cool at Hot Spring ng bayan. Sunshine News Blast. So sa ating pong mga kababayan at sa ating mga magiging bisita sa kapistahan at sa mahal na araw, ang inyong PNP ay nakahanda upang magbigay ng
anumang kaukulang serbisyo para sa inyo. So asahan nyo po na ang PNP ay lagi pong nandyan umaga at gabi. Ang tinig ni Balongaw Municipal Police Station Chief Police Major Jimmy Paningbatan sa panayam ng SM9 North Luzon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Sheila Balong, kapartner mo sa Balita. Sunshine News Blast. Samantala, sa March 30 na bubuksan ang 4 na linya ng mga ginagawang kalsada sa Arellano Street, A.B. Fernandez Avenue at MH Del Pilar sa lungsod ng Dagupan. Sa DPWH Project Engineer 3, Engineer Ami Zamudio, 100% complete na ang Arellano Street mula Junction, Pagasa at tatapusin na lamang ang mga entryway sa Pagasa, R1MC at Dyer Street sa loob ng 7 araw. Base ito sa request sa mga residente na tulungan sila sa pagsisimento ng slope daan papasok sa kanilang mga area. Samantala, 90% done na rin ang E.B. Fernandez Avenue na kailangan na lamang ng clearing of wires mula sa telecom companies upang makumpleto ang construction. Ayon sa alkalde, naging mabilis ang koordinasyon mula sa panig ng telecom company upang umabot sa target date bago March 30. 2 linya ng kalsada rin sa MH Del Pilar ang bubuksan sa mga motorista habang tinatapos ang kabilang bahagi nito hanggang sa buwan ng Abril. At para sa huling detalye ng ating balitang regional, Senator Bongo pinangunahan ng ribbon cutting at inaugurasyon ng Super Health Center at nakipiesta pa sa Mapandan, Pangasinan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlerna Hernandez. Kaparlerna. Pinangunahan si Senator Bongo at inaugurasyon ng Super Health Center sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, kung saan inihayag ng senador na nasa mahigit 20 ang magiging Super Health Center sa lalawigan ng Pangasinan sa pakipagtulungan ng DOH at ang kanyang opisina. Sunshine News Blast. Masantos Kabuwasan. Good morning po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Being adopted son ng Pangasinan, parati naman po ako rito. Actually, 2 weeks ago, nasa season po ako sa groundbreaking po ng Super Health Center sa season Pangasinan. At ngayon po, turnover naman po nitong natapos na Super Health Center. Proyekto po ito ng DOH. Nagtulungan kami sa Kongreso. At mailapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Marami pong mga Super Health Center na itatayo dito. Mahigit 20 po. About 26 yata, no? Na Super Health Center ang itatayo dito. Turnover po ito sa LGU, sila na po mamamahala. Ito pong Super Health Center, it's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental laboratory, x-ray. Ang kinaganda po nito ay hindi na nila kailangan magbiyahe pa ng mga hospital. Dito na po yung mga minor cases, laboratory, ultrasound, pwede na pong gawin dito sa mga Super Health Center. Samantala, nakiselebrate na rin si Senator Go sa Pandan Fest Festival at namigay ito ng tulong sa mga nawalan ng trabaho. Sunshine News Blast. At nandito po ako para makipag-celebrate din po sa kapistahan, no? Ito pong Pandan Festival. Happy Pandan Festival po sa mga kababayan natin dito po sa Mapandan. At magbibigay rin po ako ng tulong sa mga displaced workers, yung mga nawalan ng trabaho, makapagbigay lang po ng konting tulong sa kanila. Pansamantalang trabaho po ito at meron din po akong hiwalay na tulong, pagkain na dala po sa ating mga kababayan. Yan naman po aking pinangako sa inyo noon pa. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya ng aking panahon at katawan, pupuntahan ko talaga kayo dahil yan po ang aking pinangako sa inyo. Umabot nga ako ng Batanes, Apare, Santa Ana, dulo ng Pilipinas yan, Hulo, Tawi-Tawi, dulo naman po ng Mindanao. At nandito po ako sa inyong probinsya ng Pangasinan, parati po ako dito para makatulong man lang at makaserbisyo, makatulong sa mga proyekto na nakakapag-unlad ng bayan. Naniniwala si Senator Go na mas mainam na sundin ang patakaran sa environment. Ito ang komento ng senador hinggil sa pagtatayo ng resort sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Saad pa ng senador, dapat balansihin ang bagay kahit kailangan natin ng turista, mas mainam pa rin ang na mapangalagaan niya ang kalikasan. Dagdag ng senador, patuloy pa rin magsisilbi ang Malasakit Center sa buong bansa at meron nito sa Dagupan City.
Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine. At